dati, tatlo lang yung pangunahing pangangailangan natin. Yung pagkain, and then yung shelter, and of course, food. Pero recently, oh my God, may isang naidagdag dito na pangunahing pangangailangan natin. And this pangunahing pangangailangan, kahit na may damit ka, kahit may bahay ka, mayaman ka, lahat-lahat na, kung wala ito, ay nako, walang mangyayari. Good afternoon, this is Ben Chideiro, and you're on Forum Uncut. It's Season 3, and this is our first episode for 2021. And I'm very, very happy to give you ang guest natin kasama sa trabaho rin ito, ang Regional Information Officer ng PhilHealth Region 2, Buddy De Jesus. Welcome, Buddy. Hello, magandang hapon kasamang Benji. It's a very, very wonderful New Year para sa ating lahat. No? We have high hopes dahil alam naman natin 2020 was, well, hindi natin pwede sabihin not so good, but compared to the previous years, very challenging 2020. And we're very glad that we're here in your program. Maraming salamat. At sa lahat ikaw ang buena mano, ha? Oh, yeah. Oh, you're buena mano ka, okay? It's such an honor kasi alam naman natin na isa ang Northern Forum Uncut sa mga sinusubaybayan, hindi naman ng mga Cagayanon. Dahil we're now in social media, yes, we're being featured all over the world. Yes, and we're glad that you've given us this time para kahit paano makasalamuhan naman natin yung mga member natin, yung mga stakeholders natin, yung mga partners natin, dito sa patuloy na pag-i-implement pa rin natin ang National Health Insurance Program. So we're very glad, we're very happy, we're very honored, and sa mga nanonood ngayon, thank you so much. At tabayanan niyo po kasi medyo maganda ito pag-uusapan natin. Marami tayong gustong i-share ngayong 2021 sa ating mga kababayan. Okay, thank you, Buddy. Sa mga nanonood sa atin, pwede kayo magbigay ng katanungan. Just text or maglagay lang kayo ng comment nyo dun sa we're going live now para masagot naman ni Buddy ko ano man ang katanungan nyo. You know, teka muna, kumusta pa lang PhilHealth ngayon? Region 2 first. How is PhilHealth Region? Yes, we're very glad and we're very honored to report to our people, sa mga kababayan natin, especially sa lahat ng Pilipino kasi with the universal healthcare law, lahat ng Pilipino miyembro na ng PhilHealth. Na despite the challenges of 2020, alam naman natin, no secret, kaliwat kanan, marami tayong balita, nasa Senado tayo, nasa Kongreso tayo, maraming haka-haka. Ang dami nangyari sa PhilHealth sa loob ng ilang buwan nung nakikira ng 2020. We're glad to inform you that we now have a new President and Chief Executive Officer. Yes, we know. We have Atty. Giran, who is former NBI director, and he's a CPA lawyer, and we're glad, we're happy with the direction that he's taking the corporation right now. Matibay pa rin ang PhilHealth, matatag pa rin, handa pa rin pong maglingkod sa ating mga kababayan. Well, minsan tinanong ako, sabi, kumusta mga empleyado ng PhilHealth? Yeah, that's a common question. Yes, parang sabi, kumusta yung moral nyo? Sabi, of course, we're paying effect, we're just human beings, you know, pero may sinumpang tungkulin ng mga kawani ng PhilHealth. We have sworn that above personal, we have to serve the people first. So, kailangan lunukin mo yan, yung mga natatanggap mong bantikos and everything. And the management is looking into this. The government is looking into this. May task force na binuo ang ating mga presidente para tingnan itong mga ano. And we're glad to inform you that we're on the right direction as of now. We're stable. The program is sustainable as ever. And the fund, ako isa sa mga tinatanong, wag ko kayong mag-alala. The fund is robust, it's intact, it's there. Yung mga haka-haka noon, marami na tayong inalabas na ebidensya. Ang task force ay naglabas na rin ng mga investigations as regards this. So, as regards PhilHealth, tuloy po ang trabaho natin, tuloy ang pagsisilbi natin sa mga mayan, tuloy ang pagbibigay natin ng mga PhilHealth benefits sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa panahong ito ng pandemic. And kami nagpapasalamat dahil ang suporta ng ating mga kababayan dito sa Region 2 ay nandun pa rin, napakataas. Nung pumutok ang issue ng OFW, akala natin wala nang susuport ng OFW kasi tumaas ang premium and everything. Naipaliwanag ng national government, naipaliwanag natin sa Senate at sa Congress. At yun nga, natutuwa tayo, sa record natin kasamang Benji, walang OFW na hindi nagpatuloy sa kanilang membership dito sa Region 2. So tayo tuwang-tuwa dito.
Region 2 is, your region, PhilHealth Regional Office 2 is one of the top performing regions, PhilHealth regional offices in the country. Oo. Isa tayo sa mga mabibilis magproseso ng claim, although alam natin medyo umaaray ang hospitals dyan. Yeah, oo. Kagaya ng may report ng ating mahal na acting regional vice president na si Dr. Dean Reynes, isa ang regional office to, PhilHealth regional office to sa mabilis magproseso ng claim. Ang target natin as regards collection, na-achieve na natin siya. Okay. Ang tinarget ng corporation sa atin. Ang target natin sa registration ng ating mga mamamayang Pilipino sa Region 2, na-achieve na rin natin siya. Ang ating marketing campaign so far ay sa tulong din na ninyo, ng ating mga partners sa video. Ikaw kasama Benji, si Joshua, ang The Northern Forum, at 10 na ating mga kapartners sa media. Na-achieve din natin ang target natin for our social media campaign, social and marketing campaign. So, all in all, our PhilHealth Regional Office 2 has performed everything that the corporation wants it to achieve and more. And we're glad that, yun nga, nagpalit-palit man tayo ng mga regional vice presidents, patuloy po rin po ang ating tanggapan sa pagtupad ng tungkulin po sa ating mga kababayan. Okay. I've been telling all regional information officers of the government na if there's somebody who should be very, very close, or even the closest entity in a government agency, it should be the information officer, because it can break or unbreak an organization, the image, because as an information officer, these people, sila bahala dun sa pag-build up nga. Sila yung, halimbawa, may hindi magandang hangin na pupunta sa opisina, sila yung magbibigay ng, hindi pa ba ngayon? So, the job of an information officer like Buddy here is very, very critical. Now, this will lead to my question to you. Ano sa tingin mo yung doon muna tayo sa what happened. There was a very, very big issue to the, scandalous issue, and then everybody was affected, the members, not only the members, but of course, the employees, kahit yung mga walang kasalanan, bigla, because an empty drum, clean drum of water, nalagyan nga na maliit na oil, it will destroy the entire clean pail of water. So, saan kaya natin? I-analyze natin ng Contivans. Ano yung nangyari sa Onkay dun sa the way informations were were out, mga ganyan. Saan kaya nagkamali ang kuwan? Not the region, the totality of the situation. Ikaw as the information officer, parang paano? Siguro kung titignan natin sa isang banda, hindi naman tayo nagbubugas ng linen na. We're not yes, of course. So. Pero sa tingin natin, since 1995, nung na-conceptualize ko ang field, nung nagsobrang ipatupad to, alam naman natin mga kababayan natin, kami na lang dito sa region, pati pilapil tatawirin mo, just to reach the members. Kasi walang alam sa field. So lahat yun ginawa natin. We believe that we have exhausted all measures, all available media, all available instruments and bridges so that we could reach some members. So kinausap natin ang mga members natin, ang mga stakeholders natin, ang mga legislators natin, local government units natin. Some of our local government units could attest to this. Makulit ang PhilHealth. Okay. Maya kami tumakabang. Siguro dun sa nangyari, when we try to look back at 2020 with all the congressional and Senate hearings, kung makikita mo yung mga questions, mas nabawasan siguro yung intensity ng mga katanungan. Kung noon pa man ay siguro mas tinutukan natin na pagbibigay informasyon sa ating mga legislators, sa ating mga senators, sa congressmen. Kasi may point din naman Kung sino yung mga gumawa ng batas sa PhilHealth noon, hindi na sila marami sa kanila, hindi na nakaupo ngayon. So siguro dapat we just have to go back to the drawing board and to let them know what really is PhilHealth. Right now, ang PhilHealth medyo yun pa rin siya, pero medyo lumawak kasi ang patungkulan niya. With the implementation of the Universal Healthcare Law by virtue of Republic Act 11223, so medyo lumawak ang scope ng PhilHealth. Although doon pa rin tayo sa healthcare financing, yung responsibility natin of letting people know not just about PhilHealth, but the universal healthcare as a whole, napakalaki. So doon sa tanong na saan nagkaroon ng problema sa communication line in letting people know? Siguro we just have to exert extra effort more dito sa aspeto ng paglapit mismo sa ating mga stakeholders and partners
trying to inform them of PhilHealth. Sabi ko nga, I think we have to go to basics. Di ba? Kasama medyo, you go back to the same old boring strokes just to let people know what PhilHealth is all about. Kaya nga, doon tayo babalik. Kaya sabi ko, for 2021, I have talked about this. Yeah, were there changes now? Sa On the provision of information, vital information to our members. No, right now, wala. Or the pero same intensify. okay. Siya. It's the same program, pero intensified. We have to intensify the information to our members, especially now with the UHC. Dahil dito, sabi nga ng Universal Healthcare, ang bawat Pilipino, miyembro na. Hindi ito yung tipong pupunta ka, mag-encourage ka ng membership. Dito, sinasabi ng batas, ang bawat Pilipino, miyembro na. Kung nalapit man tayo sa kanila at magbibigay ng information, hindi yung sasabihin, oy, miyembro ka na. Hindi. It's informing them na your name has to be in our database. Pero ikaw, member ka na. Ang mensahe natin magbabago in the sense na kung dati, ang focus natin is kailangan ito yung contribution mo bago ka maka-avail ng benefits. Ang focus natin ngayon, Pilipino ka, may PhilHealth ka. Pag hindi mo pinatronize ang PhilHealth, parang hindi ka Pinoy. Kasi kung Pinoy ka, alam mo na may PhilHealth ka, may katulungan ka. You know why? Kasamang bench. It is because ang PhilHealth po, galing siya sa idea ng social solidarity. It's based on the principle of social solidarity. Mas kilala natin sa tawag na bayanihan. At tayong mga Pinoy, tayo nag-invento nito eh. Yes, Other countries have unity, other countries have cooperation. But ours is unique. Dahil sa atin, bayanihan. Ibig sabihin, hindi lang siya mutual cooperation and unity. You have that mutual concern. Kasi iba yung nakikiisa ka doon sa naiintindihan mo kung bakit ka nakikiisa. Ang bayanihan, malaki yung component ng care and love to fellow men dyan. And that's what makes bayanihan unique to Filipinos. And that's what social solidarity is. Sasabihin na, kaya sa principle ng social solidarity, lahat tayo, kung wala kang kakayahan, kailangan makikinabang ka pa rin eh. Ganun tayo, di ba? Yes. Remember, sa family, group of 5. Example, 5 magkakapatid. Yung isa mayaman, yung isa nagtatrabaho, yung isa may negosyo, yung isa, aminin natin, medyo wala to. Okay, medyo hirap sa buhay. Pag may isang kapatid tayo nagkasakit, hindi naman equal ang contribution natin sa pagpapagamot ng buhay, di ba? Of course. Kung ano ang kayang ibigay ng isa, yun ang naitutulong. Correct. Yung mayaman, sasabihin niya, sagot ko na yung confinement. Sabihin ng isa, kaya mo sagutin yung laboratory niya, akin na lang yun. Sasabihin ng isa, ako na lang magpo-provide ng food. Yung walang kayang ibigay na pera, ako na lang magbabantay. Which actually happens sa atin. Nangyari talaga yun. So, bawat isa, hindi siya equal ang ating contribution o naitutulong, naiaambag. Bawat isa, nai-equate kung anong kaya niya ibigay. Correct. So, ganun sa atin ngayon. So, sinasabi natin, bago pa natin pag-usapan ng contribution, pag-usapan muna natin kung dahil kailangan kang ma-confine, asikasuhin muna kita. Doon ang direksyon ng Universal Healthcare. Kung dati-dati, iniisip ng mga kababayan natin sa PhilHealth na, nako, wala pa akong sapat ng contribution, paano ako gagaling ito? Ngayon, hindi. Magpagaling ka po muna, saka natin pag-usapan ng contribution. Yun ang direksyon ng Universal Healthcare. At ito po ay hindi pinanganak sa loob ng 1-2 taon lamang. Ang Universal Healthcare, pinag-aralan ito for how many years? Actually, ito kasamang bench, 15 years in the making to. Matagal na pinangarap to. Kaya nga po, kahit nandito na siya, ngayon nandito na, hindi natin hakayaan na mabaliwala yung programa. Kaya sabi natin, despite all these controversies, issues na dumarating sa atin, tuloy ang trabaho kasi there's much more in store than just our moral, yung nararamdaman namin, o more than the issues and the concerns, mas malaki yung in store dito, and that's the whole healthcare program of our country. At this point in time, of course, every Filipino now realizes and appreciates the existence of PhilHealth or the Universal Healthcare. In Region 2, dun sa present membership as against your target, say for the last 3 or 4 years, ako na ba? Malapit na ba tayo dun sa marireach yung target natin? Okay. Good. Pagdating sa target sa membership, with the Universal Healthcare Law, ang target natin 100%. Okay. So, ibig sabihin mo, ano ang population natin? Sa region 2, dapat yun ang target. Okay. However, pagdating sa membership,
membership kasamang bench dahil automatic na all Filipinos are members. Oo. Ang tanong doon, yung pangalan mo ba as member nasa record natin? Nasa database ba natin? Kasi sa database natin, yun ang kukunin ng hospital eh. Pag may na-confine, check nila sa record nila, ay wala pa yung pangalan mo. So doon kayo enroll. So kahit wala kang pangalan sa database, i-register ka. Okay. Kasi ang important, dahil nga sa Universal Healthcare Law, lahat, miyembro, Pilipino. Ang tawag natin doon, point of service enrollment. Okay. So pinag-uusapan natin in terms of membership and kasamang bench, is the registration rate. How many of the Filipinos sa population, ilan doon ang nasa database mo na? Okay. Para kahit pa paano, may peace of mind naman sila anywhere they go, dahil ang benefits natin ay portable, use it anywhere in the country. Eh, mas maganda kung siya, ang bawat Pilipino, comfortable siya to know that anywhere he goes, kahit saan siya, pag kailangan niya gamitin ng PhilHealth, magagamit niya dahil may record naman na ako dyan. Okay. Kesa you have to go through, kasi di ba, kasamang bench, ang gusto natin, pag isang Pilipino napunta sa ospital dahil may sakit, ang asikasuhin natin yung sakit niya, pag-registration. Di ba? Okay. Kung ikaw, may pasyente ka, kasi ito yung scenario before the Universal Healthcare. Dito lang sa may PhilHealth na po ba siya? Binuhin mo, iniisip mo yung may sakit yung kamag-anak mo, kapatid mo, asawa mo, kapamilya mo, tapos ang gagawin mo is, ay wala pa po, mag-fill up po ako ng... Ang asikasuhin po natin, yung paggaling ng pasyente. Kaya ang focus natin ngayon, in terms of membership, registration, bago siya ma-confine, dapat meron na kayong record sa PhilHealth. Although automatic na lahat ng Filipino miyembro, iba pa rin pag comfort, it would give you comfort to know na, ay, may PhilHealth ako eh. Nandiyan ako. So, yun ang binibilang natin. As far as the registration rate is concerned, we're 96.2% there. As of November. Yan. 96.2. Okay. So pag nakuha natin ang report ng December 2020, dahil hinihintay pa natin yan, most probably nasa 100% na yan kasamang bench. Because of the rate. So that's how your region 2 is performing. Kaya po pakiusap ko rin, I'll take this opportunity. Yes, go. All members ng PhilHealth, we're encouraging you to update your records. Baka bagong panganak kayo. Kailangan natin ilagay i-update ang record natin. Baka po naman single kayo dati na married na. Baka kailangan, baka iba na po yung apelido nyo, baka hindi na sa atin. Very, very vital. Update po natin. May bago kayong miyembro ng pamilya, nag-60 na ba ang inyong mga magulang? Baka sila ay qualified senior citizen na. Kailangan mag-update lang sa ating tanggapan. Nang sa ganon, magkaroon sila ng peace of mind na, hey, anywhere I go, PhilHealth, kasi ito ang concept ko kasamang bench. Pag ang isang Pilipino lang na ngayon, pwede na medyo bumiyahe. Pumunta sa isang probinsya, doon nagkasakit. Hindi pa updated ang PhilHealth record niya, hindi pa siya nakapag-register sa atin. Ibig sabihin, pag na-confine siya doon, kailangan pa niyang istorbohin ng pamilya niya dito para sabihin, padalhan niyo ako ng birth certificate. Kasi kailangan dito dahil wala pa akong record sa PhilHealth. Ayaw natin mangyari yun. Kasi nga, gusto natin, pag na-ospital, sakit ang asikasuhin. Paggaling ang tututukan, hindi registration, hindi updating. Kaya natin ini-encourage sila na update your records with us. Kasi sa inyo to. So yun tayo. Pagdating sa registration date, I believe when the December, I'm confident enough to know that when the December reports will come in, we're 100%. Okay, you're still watching Forum Uncut. This is the it's season 3 and the first episode for 2021. We're now half through sa ating interview and ito na yung isa sa mga pinakamalaking issue na naman ngayon as far as PhilHealth is concerned. And as far as, magagaling, mga matatalino na senador po natin sa ating bansa. Anyway, kumusta na? What happened? What's happening? Doon sa ating premier increase na babayarin sa PhilHealth because there are so many reactions. Yes, actually we already released an official statement as regards this. Okay, so actually we'll be sharing it. Lalabas din yan dito sa Northern Forum. We were giving a copy of that. And we're glad to inform the public na, naiintindihan natin. Unang-una, hindi po tayo manhin para hindi maintindihan at maramdaman ang hinaing ng ating mga kababayan. Pero mayroong sektor pa rin na hindi makakaintindi dyan. At alam natin yun, hindi yung sektor kasama bench. May mga individual. Individual, correct yan. And sadly, yung iba,
these are celebrities, Yeah. paano, national celebrities, and Oo. sayang na. Maganda yun. Sana Okay. mabigyan ng opportunity ang PhilHealth na magpaliwanag sa kanila para maintindihan kung saan nanggagaling ito. Unahin po natin, on the issue of premium increase, yes, Yes. we are implementing it. Okay. 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 Huwag po muna kayo magalit, okay? Oo. We are Teka lang. implementing it, pero Okay. dapat natin maintindihan. Ang premium rate increase po ng PhilHealth ay hindi po nakasaad sa implementing rules and regulation ng PhilHealth. Hindi yun galing doon. Okay. We have to explain it na ang premium increase po, yung salary table na yan, yung premium table na yan, ay nakabase sa Republic Act 11223. Yes. Ibig sabihin, kung titignan nyo po sa ating Republic Act, nandun nakalagay na on 2020, it's 2.75. Oh. 2019, I should say. On Okay. 2020, it's 3%. Okay. On 2021, it's 3.5%. By Mhm. 2022, it will be 4%, and then 4.5%, and then 2024 and 2025, it's fixed at 5%. Hindi po PhilHealth ang naglalagay, ang nagdidikta niyan. Nasa batas po siya. Okay. Number one, wala pong kapangyarihan ng PhilHealth na huwag ipatupad ang batas. Of course. Hindi po magkakalig sa amin yun. Oo. At wala rin po kaming authority na baguhin ang isang Republic Act. So sana po naintindihan ng mga kababayan natin. We don't have the power to amend the law. Mga congressman at mga senators natin na may kapangyarihan yan. So if there's... Wait, buddy. They have sila may kapangyarihan. Kaya lang, ang nakapagtataka nga dito, sila mismo na gumawa ng batas, they are also questioning what they legislate. Yun din ang isa sa mga... Paano yun? Yun din isa yun sa mga malulungkot na scenario dito sa Sawag Bench. Parang sabi namin, teka, di ba dapat mag-emanate sa kanila? So yes. I think it's just a matter of explaining. And sana, we're hoping na we're one with the sentiments of the nation. We have to really emphasize on that. We're one with the sentiment of the nation na indeed we are in a financial predicament right now. Since last year. Yes. Lalo na tayo dito sa Cagayan. Hindi lang dahil sa pandemya. Yung takot mo na sa karamdaman na yan, sa COVID na yan. Number two, yung financial and economic opportunities na nawala. Number three, ito pa ngayon ng bagyo at baha. Yeah. So naiintindihan po namin kasi lahat tayo apektado dyan. Ngunit, sana rin po sa isang banda, maintindihan nyo kung saan kami nanggagaling. Kung kayo po ay merong sentimento gano'n, kami rin. Kasi tayo kasamang bench, kami mga empleyado ng PhilHealth, may mga kapatid, kamag-anak din po kami na apektado dito. Yes. Hindi exempted ang PhilHealth employees and families from the increase. Lahat tayo apektado. So naiintindihan natin. Ngunit, sana po, pinapaunawa namin, hindi rin po nanggagaling sa amin ang kapangyarihan dito. So right now, kasama Benji, actually, we're waiting for, because the President, our President Rodrigo Duterte mentioned, empathized with our fellow men, sinasabing, susuportahan niya yung yung deferment muna, ibig sabihin, postponement ng increase. Pero tayo maghihintay kung ano ang iuutos sila. Habang wala yun, ang nakasalalay po, responsibility ng PhilHealth ay sumunod kung ano yung sinasabi ng batas. So, habang hinihintay po yun, sabay-sabay po tayo mag-antabay. Kung magkakaroon ng deferment, let it be so. At kami ay more than happy to implement it. Pero nais natin paunawa, sa ngayon po, we are here to implement the increase. Kung ano man po yung iuutos nito from our Congress, from our Senate, from the Office of the President, we are waiting on that. And ngayon medyo umaasa kami na magkakaroon ng resolution to kung paano babalansin ng ating pamahalaan yung kailangan ng batas at saka yung sinasabi ng batas at saka yung kinakailangan natin mga kababayan. Kasi nga, you have to understand that right now, we're facing a situation na hindi mo pwedeng baliwalain ang karamdamang ang iba't ibang mga health concerns ng ating bansa. While at the same time, we have to make the program sustainable. Of course. So, sabi nga namin, parang nasa tightrope tayo. We're really on a tightrope of trying to balance economics and of course, the health of our people. And at the same time, paano ba natin patatagalin itong programa? Kasi sa totoo lang po,
pag may mga nagtatanong sa amin, ibigay niyo lahat ng benefits. Wala namang problema doon eh. Pero paano natin gagawin sustainable yung programa? Ako, I believe in the law of opposites. Of course. I heard this, the law of opposites. Hanggang ngayon, mantra ko siya. Beneficial siya in the short term, pero kumusta siya sa long term? Yeah. Pwede naman beneficial siya in the long term, pero kumusta siya sa short term? So kung paano mo babalansehin yun, it's really a tightrope, no? Pero masyadong tight yung way na yun for our government to do. Pero kami po sa PhilHealth po, ano po ang sasabihin ng ating pamahalaan po dito, kami po ay more than willing na ipatupad to. Hindi po kami baka isipin kasi nila, mamatigas kayo sa preview. Sabi ko, hindi po. Kung ano yung mas dapat natin gawin para sa mga kababayan natin, sa nakararami, yun po ang gagawin natin. Yeah, we have to understand, no, mga kaibigan, na yun nga, let's go back doon sa issue na yung batas mismo na ginawa ng ating mga, sistema, mga senador, ito rin yung batas na parang hindi lang naiintindihan. Or ito rin yung, pag may development ng batas na ito, parang ito lang yung premise ko, no, na kapag nagkaroon ng mga meeting, halimbawa, may meeting na kailangan ng mga senadors, yung mismong senador ba ang nagpupunta? Ito lang, suspetsa ko lang. Never na naging coverage ko naging beat ko ang Senate or even the judiciary. It's more on the human interest ako when I was with the Reuters. Now, ang nangyari kasi dyan, itong mga senador na ito, buddy, ang suspetsa ko lang, they are sending their representatives to attend mga hearings or mga meetings. And siguro kapag nag-report naman, in fairness sa mga representative nito, nag-report sa resulta ng hearing, siguro sabi naman ng senator, ng congressman buka na kasi busy pa ako. Ano nangyayari? And then you are questioning what you have penned as a law. Yeah, actually, isa yun sa mga probabilities na pwede mangyari. Kaya nga sabi namin, let's go back to the drawing board. Yes. Let's go back to our lawmakers again. Hindi natin isisiksik itong ating programa, itong ating batas. I think we just have to remind na ito po yung ginawa which actually we try to do no, sa Senate and Congressional hearings. Pero syempre hindi naman ganun yung naging flow doon because it's in aid of an investigation talaga. So, hindi naman nila kailangan tutukan ng ganun. And we're, in a way, nakatulong yung investigation na nangyari. Para siguro mas maintindihan ng ating mga mambabatas kung ano yung PhilHealth talaga. At ang ating mga kababayan, kasi marami nanood. Although, alam naman it did not paint a good picture, pero tayo naman sa PhilHealth, hindi naman yung pag-aari ng mga empleyado ng PhilHealth. Ang programa ng PhilHealth ay pag-aari ng mga Pilipino. So, malang naman i-open natin yung librong yun. Tama lang na makita nila. Actually, kami po nag-encourage sa social media, sa ating Facebook page. Ang dami natin nare-receive. Ang dami may mga galit, may mga ano. Sabi namin, feel free kasi dapat lang na magbigay ka ng feedback. Whether galit yun or ano, we take it, we accept that because it means interesado sila pala ng PhilHealth, which is masarap yun para sa amin kasi I think we're doing a good job of letting the people know dahil gusto nilang malaman eh. Bukas po ang ating tanggapan kung ano po mga pagpapaliwanag ang gusto nila makita. Anong mga datos ang kailangan makita. Pwede niyo pong puntahan yan. Maaari kayo You're open. We're open. We'll let you see. We'll let you know. Kailangan ng mahabang paliwanagan. Okay lang yan. Hindi po kayo istorbo sa trabaho namin kasi kayo mismo yung trabaho namin. Especially sa public affairs. You are our job. Our job is to explain to you. Kung hindi niyo maintindihan, sabihin niyo sa amin, kakausapin namin kayo. Kasi kami kasama ng Benji. Ako mismo, I believe, tayo mga practitioners din tayo. We believe na hindi enough ang isang avenue kung saan magpapaliwanag. Hindi pwedeng radyo lang, hindi pwedeng TV lang, hindi pwedeng social media lang. Hindi pwedeng one-on-one lang kasi minsan ang memory retainment mo ng information, hindi ganun kagata. Which is the total approach, special information. So dapat lahat, kung kinakailangan ko ipaliwanag ko sa social media, sa TV, sa radyo, sa print, at personal, pwede po natin ulit-ulitin to hanggang sa maintindihan natin. So huwag niyo pong isipin na kung kayo po may nais malaman tungkol sa ating programa o dun sa mga issues na narinig nyo, feel free to approach the office. We are more than willing to attend to you. And
I think yung ibang mga nagtanong na sa social media, sa emails natin, maganda naman yung feedback nila na ipapaliwanag na mabuti. So, I think this is a matter of explaining. By explanation, siguro, we're hoping na doon mag-trigger yung appreciation nila sa programa. Kung yun ang paraan, para ma-appreciate po natin yung programa, lagi pong bukas ang ating tanggapan para. Okay. Ito lang yung masasabi natin while we wind up. In the case of all government agencies, ito sana yung let's adapt this practice na kapag na-involved sa isang napakalaki skandalo or anomalya ng isang agency, it's the agency, mga kaibigan. Pero sana naman, let's not look at the employees, especially mga nasa baba lang, na they are part whatsoever, let's wait for investigation, parang ganun. So, I hope na yung attitude natin sa mga, like sa PhilHealth ngayon, na we have to understand them. You are not in their shoes as of now. Kasi nga, hindi natin alam siguro nang nangyari, but they're trying to explain. So siguro, ang magagawa lang natin, okay, support lang. Kaya nga, Pilipino, kasi andun pa rin bayanihan spirit. Okay, Barry, I will give you time to, baka may nakalimutan pa tayo i-discuss. So short a time, if you still want to say something sa mga viewers natin, go ahead. Okay, again, kami po yung nagpapasalamat sa patuloy yung pagsuporta at pagtangkilik sa programa. Sana tuloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy po natin yung pagsuporta kasi hindi po lahat ng bansa may ganitong klaseng healthcare program. Yeah. Kung mapapansin nyo, like sa ibang bansa, like sa United States, ang tagal bago sila nagkaroon ng ang health insurance sa kanila, big deal. Sobrang big deal. Sa ibang bansa, well, based ito sa taxes and everything, sa atin, very unique ang pag-create ng ating National Health Insurance Program. So, with the implementation of the Universal Healthcare Law po, nais namin paalala, lahat ng Pilipino, miyembro na, pero kailangan po sana namin kayong magsadya sa aming tanggapan. Or, dahil contactless tayo ngayon, pwede po kayo mag-email, pwede po kayo pumunta sa www.philhealth.gov.ph. Okay. Pwede silang mag-download ng member registration form doon. And then, pirmahan lang nila kung kayo may i-update na additional dependent, meron kayong i-update na, let's say, social status ninyo. Okay, from single to married, meron kayo i-declare na, meron kayong tutulungan na pati 21 lamang na kailangan maging member ng PhilHealth. Okay. I-update nyo po kami kasi ito po para sa ating lahat din. And you just have to email us. You could email member.pro2@philhealth.gov.ph para picturean nyo lang ang inyong mga forms at inyong mga attached documents. Email lang po doon, marireceive na namin, we will process your membership. So, pero syempre, may mga nire-require din kami kasamang bench. This is with respect to the Data Privacy Act. We want to ensure na yung kausap na namin, siya yun. So, may mga kailangan na tayo ibig na requirements. You have to understand that also. And isa pa po, ang patuloy po na pagtangkilik sa programa ng PhilHealth ay hindi pagtangkilik lang sa PhilHealth bilang isang korporasyon. Ito po yung pagtangkilik sa isang programa ng pamahalaan para sa ating bansa, para sa lahat ng Pilipino na matagal na po nating binubuno at inilalaban. At ngayon nandito na, hindi po natin huwag po natin hayaang mawala lang ito dahil napakaganda po ng programa. Kung mapapansin natin sa mga nagdaang buwan, nakita natin na parang hindi maganda, hindi masyadong na-paint the picture. Pero tingnan natin, bakit nandito pa rin ang PhilHealth? At bakit ngayon, sinusuportahan muli? Kasi nakita nga po ang kahalagahan ng ating National Health Insurance Program para sa successful implementation ng Universal Healthcare Law. So, ang PhilHealth po, kami pong mga kawani ng PhilHealth ay narito para tumulong sa inyo. Actually, kasamang bench, meron po tayong mga partners sa ating mga DOH-retained hospitals at mga malasakit centers. Nandiyan po ang mga PhilHealth staff natin para tumulong sa inyo. Halos lahat ng government hospitals ay meron ng PhilHealth customer assistance, relations, empowerment staff, figures natin na handang tumulong sa inyo. At syempre, 24 oras bukas po ang ating Facebook page para sa inyong mga messages. You can email us at info.pro2@philhealth.gov.ph para po sa inyong mga inquiries at sa inyong mga actually complaints. Tinatanggap natin yan, okay? So, kung kayo may reklamo, sabihin nyo po doon. Kung kayo may komento at hindi masyado maganda, pwede nyo rin pong sabihin sa amin. Okay, baka sakali sa pagpapaliwanag ay mas ma-appreciate natin yung programa. At medyo magbago ang ating pananaw patungkol sa ating National Health Insurance Program. So, yun kasamang bench. Of course, sa ngalan ng ating Acting Regional Vice President, si Dr. Dean Reynes, whose daughter represented Cagayan in the Binibining Pilipinas, actually, is our Acting Regional Vice President now. Nakampas po ang aming tanggapan para po sa inyong mungkahi, sa inyong
mga komento, sa inyong hinaing, sa inyong mga katanungan patungkol po pa rin sa ating implementation ng National Health Insurance Program. Okay, so mga kaibigan, we just give you another interview with the PhilHealth Region 2 sa pamamagitan po ni Sir Buddy De Jesus. And I hope yung mga napag-usapan dito, I hope yung mga tips na naibigay, yung mga informations, mga updates is nakuha po natin, na napakinggan natin o napanood natin. You can still view this interview kasi running naman ito, and then it can be shared sa inyong mga kaibigan. So with that, Buddy, thank you very much. And good luck again for 2021. Sa ngalan ng ating kasama dito sa studio, si Joshua Manglapus, and of course si kasamang Jojo. Ay, nag-improve din si Jojo. Anyway, and of course ngalan ng ating publisher, si Madam Mabeneline, and ang ating managing editor, si Mike Lim, si Benji Deiro, Forum Cat, 3rd season, episode 1 will be back. Thank you.